Tayo po ngayon ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Natitipon dito bilang mag-anak ng Diyos ngayong huling linggo ng Adbyento. Pakumbaba nating hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan at ang biyayang makipagtulungang lagi sa Kanya. Panginoon, tuwin na mo kaming tinatawagang makipagtulungan sa pagtupad ng plano mo, ngunit malimit na sarili naming mga plano ang aming sinusunod. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, lagi kang nakalaang tumupad sa kalooban ng Ama, ngunit pinili naming sundin ang sa aming kalooban. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang Emmanuel na naghahatid sa amin ng pagmamahal ng Ama, ngunit malimit na di namin pansing kapiling ka namin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami na iyong pagmamahala upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghela tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao?
Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nagsasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasala. Ngunit bago sila nakasala, si Maria ay natagpuan na nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong maabot-bati ng magandang gabi. Ngayon nga po tayo nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Adviento, kaya sinindihan na po ang ika-4 na kandila ng Adviento. Nagbibigay hudyat na malapit na ang Pasko. At ngayon po, kaalinsabay nito, ika-4 na gabi ng ating simbang gabi. Natatandaan niyo pa po noong January 12, 2020, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap sa ating lalawigan. Sumabog ang Bulkang Taal. Ang tao po ay naguluhan, nagkagulo. Ang sabi nga po ng mga Batanggenyo sa wika natin, nataranta. Sapagkat hindi man inaasahan pumutok ang bulkan. Walang pinili, mahirap mayaman. Sabi nga po doon sa amin nung ako po ay nasa Padre Garcia, ang aming mga pinatuloy doon ay mga taga Lemery, mga taga Mataas na Kahoy, mga taga Malbar. At hindi po mahihirap na pamilya. Malalaking tahanan ang iniwan nila sa kanilang mga lugar. Kaya sabi nga, lahat nagimbal sa pangyayaring iyon. Matapos ang ilang araw, pumasok naman po ang COVID-19. Mas lalong matindi ang virus na ito sapagkat walang lalong sinisino ang sakit na ito. Mahirap ka man o mayaman. Meron po kaming kaibigan gumastos ng 7 milyon sa ospital. Pero paglabas ng hospital, pulburon din. Kasi ang biroan po namin noon, mamimili ka, Toblerone o pulburon. Pag Toblerone, di buo, pero ililibing din agad. Ang tawag po namin noon ay fastest kill. Namatay ng umaga, libing ng hapon. Talaga namang nakakaawa. Ano ang ating ginawa? Hindi ba tulad ni Poong San Jose, tayo ay tumatawag sa Diyos? Si Poong San Jose, dumanas din na matindi na pagsubok. Ang kanyang pasanin, ayon sa Ebanghelyong ipinahayag ngayon, siya'y ikakasal na, tapos ang kanyang mapapangasawa, nagdadalang tao na, hindi naman niya gawa. Kaya siya'y naguguluhan, siya'y may suliranin. Pero ano yung maganda? Tumawag siya sa Diyos at tinugon ang kaniyang pagtawag sa pamamagitan ng isang panaginip. Kaya siya'y nakapagpasya ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y mga anak ni Poong San Jose. Lalo't higit tayo nga pong taga rito sa parokya. Ang atin po, kita nyo dyan sa itaas ng arko, magsakdal kay Poong San Jose, ite ad Iosep. Kaya tulad ni Poong San Jose, tayo'y tumatawag sa Diyos kapag tayo ay nahihirapan.
Pero alam niyo po ang nangyari pa, ang siste ng COVID-19, tayo ay nakulong sa ating mga tahanan. Noon pong March 17, 2020, nilagdaan po ng ating Arsobispo Gilbert A. Garcera ang isang kautusan na nagsasabing maaaring tayo ay magsimba via online mass na lang kasi bawal lumabas. Via online mass. Ang sabi nga po sa amin, lalo higit sa akin na ako noon ay ulan ang tawag ng mga mananampalataya. Eh bakit, Father, kung kailan kailangan namin ang Diyos, saka ninyo isasarado ang simbahan? Bakit hindi kami makapagdasal? Ganun gustong-gusto nga nating magdasal. May nagsasabi pa at karanasan ng marami, hindi raw feel yung online mass. Parang nanunood laang ng TV. No? Sa totoo lamang po, napakaraming distraction yung online mass. Kasi naruroon ka lamang sa comfort zone ng iyong tahanan. Una, hindi ka na naman nagbihis. No? Kung anong itsura mo, iyon na. Bato-bato sa langit ang tamay, wag nang uulit. May nag-o-online mass, nagluluto. No, ipinapaan nyo na ang kusina, tuloy ang simba. May nag-o-online mass, binuhay na rin si washing machine at tuloy na ang paglalaba at pagkatapos magbabanlaw na lang ang ika. Nasaan yung ating focus? Ang hirap. Eh lalo na ito, nag-o-online mass. Ang siste, pagkarire, nag-o-online mass ka. May dumaang kubrador. Ala ay lahiri ika, tay iyong aking alagaan diyan. No? Dibi muna ika, at ako'y hindi makakuha ng pera at ako'y nasimba. Agaw na agaw yung ating atensyon. And how much more hindi tayo makapagkomunyon, spiritual communion lang. Alang ang ilawit mo ang iyong dila sa cellphone, hindi katawan ni Kristo ang makukuha mo, gabok ng telepono mo. Pero alam niyo po, mapalad po tayo. Tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Ngayon, malaya na po muli tayong makakagawa ng in-person gathering. Ang ating pong butihing Arsobispo Gilbert A. Garcera ay nagpalabas ng panibagong dekreto nitong nagdaang November 30, 2022 na tayo po ay tinatawagan na magbalik na sa mga simbahan at mga kapilya para sa gawaing pagsimba, lalo't higit kapag araw ng linggo at pistang pangilin. Pakipamalitan niyo po ito. Official po ito na ipinahayag ni Archbishop noong November 30, 2022 sa Shrine of St. Padre Pio. Doon po ay misa niya para sa mga survivor ng COVID-19. Tinatawagan na po tayo, binabawi na po yung kautusan na mag-online mass ka na lang. Ngayon, tayo po'y magtipon-tipon na muli sa simbahan, sa mga kapilya, at dumalo sa banal na misa, na kung saan taimtim na nakakapniig natin ang Diyos. Taimtim at buong kalooban na siya'y kasama natin damang-dama. Hindi yung ikay nagluluto, hindi yung ikay naglalaba, ikaw ay nagbihis pa para magsimba. Hindi naman po tinatanggal ang online mass. Naririyan pa rin po. Kaya mayroon pa rin tayong live masses. Ang pinahihintulutan po ngayon na mag-attend ng live masses ay yung mga hindi makaalis sa kani-kanilang mga tahanan dahil may matinding karamdaman o mahirap ng kumilos dahil sa katandaan. Ang tagubilin po ng inang simbahan, kung mayroon po kayong kasamahan na naganoon at nag-online mass na lamang dahil sa katandaan o karamdaman, i-report po dito sa parokya para mahatiran ng komunyon tuwing linggo. Hahatiran po yan ng komunyon tuwing linggo kasi nagsisimba siya via online bagamat hindi na kaya ng kanyang katawan. At ang amin pong pakiusap, tatanungin po ninyo ang may sakit o ang matanda na kung gusto niyang magkomunyon. Meron po kasi takot.
Akala pag hinatira ng komunyon, mauutas na. Kaya pagpasok ng magdadala, nagmumura, galit na galit pa. Kukumbinsihin po natin, kayo po'y nagsimba via online, yan po, hahatiran po kayo ng komunyon. Kapag pumayag na, well and good. Kapag hindi po pumayag, sikapin ninyong kumbinsihin na ang katawan ni Kristong inihahatid ay nagpapalakas, hindi pampatay. Kami pong mga pari, hindi po kami mamamatay tao. It so happened, kaya naman namamatay ang aming pinupuntahan, pagdating namin nung kami tawagin, iisang bulate na lang ang pipirma, hawak pa ang ballpen, ay talaga namang pautas na. Baguhin po natin yung kaisipang iyon. Hindi po ito marites. Pakipamalita po ang katotohanan ito. Ipinaparating po ni Archb na nire-revoke na ang kapahintulutang tayo ay magsimba lamang via online. Hindi na po ganon. Tayo ay magsimba tuwing araw ng linggo at pistang pangilin, in-person gathering. Sama-sama na nagpupuris sa Diyos, lalo't higit ngayong Kapaskuhan. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Dasalin po natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banala, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Tuwi na tayong inaanyayahan ng Panginoong maging katambal niya sa pagtupad ng kanyang plano. Dahil sa ating mga kahinaan, ipanalangin natin ang kanyang tulong sa atin at sa mga mahal natin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang simbahan ay lubos na manalig sa Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok at maging laging tapat sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa lahat ng nanunungkulan sa simbahan ay makapagbigay ng magandang halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagtutupad ng plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga nagdurusa ay makatagpo sa pakikiisa ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan ng kailangan nilang lakas para sa pag-ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga namamahala sa ating lipunan ay makapagbalak ng mga gawaing ganap na alinsunod sa mga utos at plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang ating kabataan ay makapagplano para sa kanilang kinabukasan, alinsunod sa kalooban ng Diyos at sa tulong ng dasal at payo ng mga nakatatandang guro at gabay. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa, lahat tayong nagsisimbang gabi ay magtotoo sa ating pangakong makipagtulungan sa pagtupad sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, masunod masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, biyayaan mo kaming tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gayon mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ay yung magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inuwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Ang kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na parito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa Ama namin banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, sa aming mahal, oras mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Papa Francisco, ni Gilbert na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo't higit ang ating mga mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Maliberen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni Poong San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banala, kabilang na rin San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabigan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Darito si Kristo, ang kordero ng Diyos, siya nag-alis na nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at tulig ko para sa buhay na walang hanggan. Amen. Nung ako'y naglalakad na pauwi, karawan ay sadyang nararapat sa katulad nilang anghel ng lansangan.
ko na at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo. Kaya't sinalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Aliwin ninyo ang aking bayan at sabihin sa aking kawan na kanyang pagkaalipin ay natapos na at nabayaran na ang kanyang utang. Darating ang inyong Diyos, inyong makikita ang karangalan niya. Ay humihiyaw doon sa parang ihanda niyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalan,
Amin ang pinagsalo ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabing sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at buhay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Muli po magandang gabi and God bless you. Ingat po sa daan.